sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y himig, siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Wala nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay ibinigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Para sa'yo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka, mong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Purihin ka magpakailanman. Maraming salamat, Ama sa langit, sa araw na ito. Ito'y napakalaking biyaya mula sa iyo. Tayo po'y lumapit sa presensya ng Diyos, sa presensya ng kanyang banal na Espiritu, at humingi po tayo ng kapatawaran sa mga kasalanang nagawa natin sa mga nakalipas na oras. Ama, lumalapit ako sa iyo na may kababaang loob at humihingi po ako ng kapatawaran sa aking mga kahinaan at mga kasalanang nagdulot sa iyo na masaktan kita. Patawarin mo po ako na naman ang aking nasabi na ikilos. Linisin mo po ang puso ko sa mga oras na ito. Ang aking isip ay puspusin mo ng iyong banal na Espiritu, lalong-lalo ng aking puso, upang anumang mensahe na magmumula sa iyo ay gamitin mo lamang akong instrumento, Lord. Ikaw po ang madinig namin, ang spiritual mong tinig, ang aming espiritu at espiritu mo yung magkaisa, upang ang mensahin mo, O Lord, ay maunawaan namin. Gayon din, Lord, dinadalangin ko po ang mga taong makaririnig ng Wednesday Gospel. Alam mo po ang dinadala nilang mga pagsubok. Ikaw ang nakakabatid ng kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon. Nawa ang mabuting balita sa araw na ito ang maging kasagutan sa mga bagay na gumugulo sa kanilang isipan. Ama sa langit, napakabuti mo. Alam namin lagi ka nandiyan. Hindi mo kami iniwan kahit kailan. Ang pag-ibig ng Panginoong Hesus ay bumubuho sa bawat isa. Nawa, ipadama mo sa aming mabuti ang kahalagahan ng paglilingkod sa iyo, ang kahalagahan na magbigay kami ng oras upang makinig sa iyong mga salita, Panginoon, bilang aming spiritual na pagkain sa bawat araw. Pagpalain mo kami, Panginoon, pagpalain mo ang mga nakikinig ngayon. Ipagkaloob mo, Panginoon, ang kanilang mga kahilingan according to your will. Muli, sa bawat minuto na dadaan, ikaw po ang maggabay sa aming lahat. Kalimutan muna namin kung anong gumugulo sa aming isipan, sapagkat ang mga oras na ito, nananalig kami sa iyong presensya. Nananalig kami sa kapuspusan ng Espiritu na nagmumula sa iyo. Muli, ang lahat ng ito ay dinadalangin ko sa dakila mong pangalan, Ama, sa pamamagitan ng iyong anak na ang Panginoong Hesukristo,
at sa kapuspusan ng banal na Espiritu. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Ang mabuting balita, ayon kay San Lucas, papuri sa iyo, Panginoon. Samantalang naglalakad sila, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matulugan o mapahingahan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po muna ninyong akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya muna sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikay humayo at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." Sinabi naman ng isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang sinong mang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Amen. Muli isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon. October 4 po ngayon, 2023. At Wednesday Gospel po ang ating pagninilayang bilang pagkaing espiritual natin. At ito po ay tungkol sa pagsunod kay Jesus. At ang pagbasa ay nagmula kay San Lucas, chapter 9, verses 57 to 62. So, bago po tayo magpatuloy nawa, i-share po natin itong gospel, itong Facebook Live na ito sa inyong mga timeline o kaya sa inyong mga group chat. Ito po ay napakagandang gawain sa bawat araw na ibinabahagi natin ang mabuting balita. Amen. So, magtulungan po tayo sa pagbabahagi ng gospel. Ako nga po pala si Sister Angelica Dorde ng Word of God Daily Gospel. Ito po yan nagsimula noong August 5, 2019 at ako po isang Katoliko. So, pagsunod kay Jesus. So, balikan po natin ang mabuting balita. Alam po natin ang Panginoong Jesus ay talagang maraming tagasunod. Nang mabalitaan na talaga siya nagpapagaling ng mga may sakit, nagpapalayas ng mga napapasukan ng demonyo, nangangaral ng salita ng Diyos, marami na siyang naging followers. Pero nandun pa rin ang katotohanan na hindi lahat naniniwala sa Kanya. So, may mga sitwasyon na kamukha nito na ipinapakita kung paano ba tayo talaga susunod sa Panginoon. Ano bang gustong makita sa atin ng Panginoong Jesucristo sa pagsunod natin sa Kanya. Kasi madali namang sabihin na, "Oo Lord, susunod ako sa iyo. Oo Lord, maglilingkod ako sa iyo."
Amen? Pero, huwag nating kakalimutan na ang paglilingkod sa Diyos ay iba sa paglilingkod sa tao. Ang ibig ko sabihin, halimbawa, nagtatrabaho ko sa isang kumpanya, ang tawag doon ay paglilingkod. Pinaglilingkoran mo yung kumpanyang pinagtatrabahuan mo. Amen? So, doon sa paglilingkod mo sa kumpanya na yon, syempre, may mga benepisyo, meron 13-month pay, 14-month pay, may overtime pay, may oras yung pagpasok mo, kung ano man yung designation mo, kung anong title mo, kung ano bang position mo doon. So, alam natin kung paano tumatakbo ang paglilingkod natin sa pinapasukan natin. Sa tahanan natin, meron din tayong paglilingkod na ginagawa bilang mga magulang. Tayo ang gumagabay sa ating mga anak. Yung mga anak natin, meron din silang paglilingkod din dapat gawin. Di ba? Mag-aral silang mabuti, maging mabuti silang anak. So, paglilingkod halimbawa sa simbahan. Bawa, ikaw ay pare o preacher. Itong paglilingkod mo na igagabayan ang mga tao sa kanilang pananampalataya. So, maraming klase ng paglilingkod. Pero, ang gusto ng Diyos na paglilingkod ay yung paglilingkod mismo natin sa Diyos. Sapagkat ito ay isang masasabi natin greatest privilege. Napakalaking pribilehiyo ang maglingkod sa Panginoon. Amen? Kasi, yung mga binanggit ko kaninang mga paglilingkod, pang tao yun eh. Yung maglilingkod ka for how many hours, for how many years, may mga benepisyo ka, babayaran ka, no? In terms of money, no? Pero, may katapusan yun. At ang pagka natapos ka na sa paglilingkod mo, doon sa tao, sa kumpanya, meron kang tinatawag na retirement pay or ano, no? Pero ang paglilingkod sa Diyos ay isang greatest privilege na kung saan iba ang gantimpala na ibibigay sa atin ng Diyos. Hindi kayang ibigay ng kahit na pinakamalaking kumpanya sa buong mundo. Na kahit maglingkod ka pa sa presidente o sa pinakamataas na tao sa buong mundo, hindi niya mapapantayan ang ibibigay na Diyos nakapalit doon sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, napakalaking privilege yan. Isang oportunidad na hindi dapat binabaliwala. Amen? So, paano tayo ngayon maglilingkod sa Panginoon ng buong katapatan? Alam natin hindi mas dali na maglingkod sa Diyos. Amen? Sapagkat kapag tayo ay naglingkod sa Panginoon, mararanasan natin yung mga bagay na hindi natin nararanasan noon nung hindi pa tayo naglilingkod sa Diyos. Ang ibig ko sabihin, ang paglilingkod sa Panginoon, tulad nga ng sinabi ng Panginoong Kristo, ay paglimot sa sarili. Forget yourself. Take your cross. Pasanin mo ang iyong krus at sumunod ka sa akin, sabi ng Panginoong Kristo. Biro mo kapag naglingkod tayo sa Panginoon, kakalimutan natin ang ating sarili. In what way? Kasi, ang paglilingkod sa Panginoon, dapat no excuses. Hindi ka dapat nag-e-excuse na, Lord, sige, susunod ako sa iyo. Pero, kamukha dito sa binasa natin sa mabuting balita, di ba? Merong taong sumusunod sa Panginoong Kristo at anong sabi niya? Lord, susunod ako sa iyo kahit saan ka pumunta. Mabigat na pangungusap yun, no? Ibig sabihin, kahit saan pumunta si Lord, pupunta ka. Kahit nasa panganib siya na nalulugar, pupunta ka. Di ba? Pero anong sinagot ng Panginoon? May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matulugan o mapahingahan. So nakita natin, gusto nating paglingkuran ng Panginoong Hesus, pero yung paglilingkuran natin, anong nangyari sa kanya dito nung siya'y nabuhay? Hindi naman siya dumating na hari na maraming kayamanan sa mundo Hindi ganun Dumating siya saan? Diba sinilang siya sa isang simpleng sabsaban? Lumaki siya, pinalaki siya na isang karpintero.
na si Jose, si Maria. Tapos hanggang sa dumating na yung kanyang pagmimisyon. Wala naman siyang pirmihang tahanan kung saan saan siya napupunta. Amen. Kasama niya ang kanyang mga alagad. Amen. So, ang paglilingkod sa Diyos, ang pagsunod sa Panginoong Hesukristo, hindi naman kayo nakailangan pabonggahan yun eh. Na kailangan mataas yung pinag-aralan mo, na kailangan marami kang alam. Hindi naman tinitingnan ng Diyos na, ito, pipiliin ko itong maglingkod sa akin kasi nakatapos to ng doktor, ng abogado. Ito yung mga matatalino na talagang maipagmamalaki ako. Hindi ganun. Ang kanyang mga alagad, hindi naman titulado eh. Mga isda nga, di ba? Sapagkat ang pinipili ng Diyos, yung mga makasalanan na willing magbalik loob sa Diyos. Yung puso natin. Kung baga sa biodata sa tao, kapag nag-a-apply ka, kailangan ka mag-apply ng biodata, ng mga requirements, mga police clearance. Hindi sa Diyos ang tinitingnan niya yung ating puso. Ano ba yung intention natin? Bakit tayo maglilingkod sa Diyos? Amen? Alam niyo kung minsan, masasabi natin na ang paglilingkod sa Diyos, maraming hadlang eh. Una na dyan, yung physical comfort. Dito sa mundo, ang daming bagay na nakakapukaw sa tawag ng laman. Mga kayamanan, mga magagandang bahay, mga gamit, mga gadgets, mga damit. Hindi ba? Talagang tatakawin ng dyablo yung mata mo eh. Mas bibigyan na ng ng gusto ng Diablo, mas maging priority natin yung mga material na bagay. Physical comfort. Hindi ba pag marami ka ng pera, parang wow, easy ka na, mabibili mo lahat ng gusto mo. Pero anong sabi doon sa yung sa kwento, tungkol doon sa, yung mayaman na, sige, marami na siyang ani, no? Marami na, pwede na siyang magpahinga. Kasi punong-puno na yung mga kamalig niya eh. Sabi niya, naku, pwede na ako mag-relax, marami na akong ani. Hindi na ako magugutom kahit ilang taon. Pero, nung dumami na yung ani niya, yung mismong araw na yon, nung sinabi niya yon, mamamatay na siya. So, ano mangyayari ngayon sa mga inipo niya? Wala, hindi niya madadala, hindi niya ma-enjoy. Ganun yung din sinasabi ng Panginoon. Hindi naman masama na tayo'y mangarap na umunlad sa buhay, materially. Ang ayaw ng Diyos, yung mas nauuna yung material kaysa yung spiritual na pagnanais nating umunlad. Yung mas komportable tayo sa mga physical na bagay, mga material na bagay, kaysa mas kampante tayo na hindi ka man ganun kayaman, o sabihin natin simple ka lang tao, pero yung comfort mo, yung feeling mo, yung bawat araw, safe ka. May peace of mind ka. Di ba merong mga mayayaman na sa sobrang yaman nila, kailangan pa nilang magbayad ng mga security guard. Kasi baka sila hold upin, kidnapin. Kung ikaw ay nabubuhay araw-araw sa presensya ng Diyos, di ba, yung comfort mo, panatag ang kalooban mo, na kahit anong mangyari, kahit kunin ka na ngayon ni Lord, panatag ang kalooban mo, na mas sabi nga, mas tag-impok ka ng kayamanan sa langit. Pero mahirap gawin ang mga bagay na ito, kasi tanungin mo sa sarili mo, nasaan ba ang puso ko ngayon? Sapagkat sabi nga ng Panginoong Hesus, kung nasaan ang puso mo, kung nasaan ang kayamanan mo, nandoon ang puso mo. So, kung ang puso mo ay nasa material na bagay, nandun yung heart mo. Di po ba? Kung halimbawa, sa mga bisyo, kung ang puso mo, hindi mo mabitawan yung paninigarilyo, alam mo namang masama yan sa katawan mo. Hindi mo mabitiwan yung pagsusugal. Hindi mo mabitiwan yung lagi kang galit. Hindi ba? Yun ang nandun yung puso mo eh. Hindi tayo magiging kaaya-aya na sumunod sa Panginoon. Amen? Kumbaga, dapat ang Panginoon ay nananahan sa ating puso. Amen. Dapat siya lagi yung
narito sa puso natin. Kasi, ang bawat araw naman, sa totoo lang, nabubuhay na lang tayo sa habag ng Diyos sa mga huling panahon na ito. Na si Jesus ay darating naman anytime. So, dapat lamang na ito na yung priority natin sa buhay. Yung buhay na walang hanggan. Amen. Yung buhay na walang hanggan. Nakiki-apartment lang tayo dito sa mundo. No one, nobody, hindi nakakaalam kung kailan tayo kukunin ni Lord. Sa aksidente ba? O yung hindi ka na lang magising kinabukasan? O yung bigla na lang, hindi mo alam, may sakit ka pala, mamamatay ka na? Kaya kailangan lagi tayong maging handa. Sapagkat, diba, darating si Jesus Christ na parang magnanakaw. Hindi natin alam kung kailan at anong oras. So, yung mga physical comfort na yan, kailangan mas ma-priority natin yung spiritual nating kaugnayan sa Panginoon. At yun nga, meron pang isa pa nagtanong sa Panginoon na susunod daw siya, no? Susunod din siya. Ngunit sabi ng Panginoon, pero sabi ng tao, hayaan po muna ninyo ako umuwi upang ipadibig ang aking ama. Alam niyo po, hindi lang sa mga material na bagay tayo na-attach. Kaya nakakalimutan natin ang Diyos. Lalo na ngayon ang mga gadgets, no? Gadgets. Mas matagal pa ang mga bata o kabataan ngayon sa mga ganyan. Marami pa silang oras sa mga Facebook, TikTok, kaysa magbasa ng Bible o kaya kahit makinig na lang. Kamukha nito, mga Facebook live ng gospel, kahit makinig na lang. Wala silang time doon kasi nga nakukuha nila yung kasiyahan sa mga social media. Na gustong-gusto yun ng Diablo. Kaya nga, di ba, ngayon, ang kasalanan, dipindot na lang Isang pindot lang, magkakasala ka na Isang pindot lang, pwede mo na i-post yung galit mo sa Facebook, di ba? So, yun namang sinasabi ko naman na tungkol naman sa family. Yan. Yung family, nagiging hadlang din niya minsan sa paglilingkod natin sa Panginoon o yung tao. Pero sabi nga na Panginoon, kailangan mas pinaprioritize natin ang Diyos kesa sa pamilya natin. Hindi naman sinasabi ng Diyos, nakalimutan natin ang ating family. Hindi naman ganon. Ang gusto lang ng Panginoon, mas mahalaga siya kahit kaninong tao. Kay asawa mo yan, kay anak mo yan, kay kaibigan mo yan, kay kinauutangan mo yan ng loob. Mas mahalaga siya. Kasi, yung asawa natin, kahit gano'n natin kamahal yan, kahit gano'n ka kamahal yan, o mga anak mo, time will come talaga na iiwan ka din yan. Maaring yung mga anak mo, mag-aasawa na, magkakaroon na ng sariling pamilya, o kaya yung asawa mo, mauuna sa'yo. Hindi ba? So, kung number one si Jesus Christ, kaysa sa mga taong yan, mawala man lahat sila, pero ang Diyos ay nasa sa'yo, hindi ka nawalan. Kasi nasa atin ang Panginoon Pagka namatayan nga tayo, sasabihin pa natin sa Lord na, ay, salamat Lord sa mga taong ipinahiram mo sa akin na makasama ang asawa ko, anak ko, o sino man yan, nanay mo. Kung wala ka sa Panginoon, di ba? Pag nawala yung mahal na tao na yan, may mga taong nagagalit pa sa Diyos. Nagtatanong pa sa Diyos, bakit nyo kinuha kung sino pa yung mabait, naglilingkod, yung panamatay? Di po ba? Kaya, ang paglilingkod sa Diyos, ang pagsunod kay Jesus, dapat mas higit sa mga material na bagay, mas higit sa mga tao. Siya lagi dapat ang priority. Kaya nga pagsunod kay Jesus Ano ba yung pagsunod? Di ba may nauuna, sumusunod lang tayo. Hindi pwedeng mauuna tayo at si Jesus ang nasa likod natin. Kailangan una ang Panginoong Jesus. Amen? Ang problema kasi sa atin ngayon, ang Diyos bigay ng blessing every day. No? Binibigay niya. Ang nangyayari, mas pinapahalaga ng tao yung binigay. Pero yung nagbigay, hindi niya pinapahalagahan. Hindi niya pinasasalamatan. Amen? Minsan, nagpapasalamat lang ang tao pag malaki yung blessing. Pero pag mga simple-simple, para sa kanya, baliwala yun. Simple ba ang blessing sa bawat araw na nagigising ka? Simple ba ang blessing na nakakakita ka pa samantalang maraming taong bulag?
Simple ba ang blessing na nakakainom ka ng tubig ng maayos, nakakanguya ka? Simple ba yon? Maraming tao na pag pumunta ka sa ospital, di ba, nakatubo na. Simple blessing ba yung mula sa bahay mo, nakapunta ka ng palengke, nakabalikan, nakaluto ka? Simple ba yun? Merong ibang tao na-stroke na, hindi na makakilos. Hindi po ba? Kung tutusin, ang daming binibigay ni Lord. Pero yun nga, sabi ko, lagi na lang binibigay. Yun ang pinapahalagaan. Pero yung saan ba nang galing yun? Yun ang hindi natin pinasasalamatan. Amen? And of course, meron pang nagtanong sa kanya na sinabi ni Jesus sa kanya, yung pangatlo na, ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Ang sagot naman ng tao, susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit, magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay. Yan ang nangyayari sa atin, yun nga, excuse. Lagi tayo may dahilan. Di ba, yung palasak yung, kung gusto, may paraan, kung ayaw, napakadaming dahilan. Maloloko natin ang ating kapwa sa mga dahilan natin. Pero ang Diyos, alam ng Diyos yung totoong dahilan kung bakit natin nagagawa isang bagay. Kailan ba tayo maglilingkod sa Diyos? Kailan pa natin kikilalanin siya? Kailan pa tayo magkakaroon ng relasyon? Ano bang definisyon ng relasyon? Hindi ba relasyon mo sa asawa mo? Ano yun? May time ka sa asawa mo. Pinagluluto mo siya, inaasikaso mo siya, minamahal mo siya, chinachat mo siya. Merong nag-uusap kayo, nagkahag kayo. Hindi po ba? Sa Diyos, anong relasyon ang ginagawa natin sa bawat araw? Kinakausap ba natin siya? O, hindi po ba, kailangan natin i-develop yun para mahirap kasi sumunod sa Diyos pag hindi mo siya kilala o hindi mo gusto siyang makilala. Amen? Ang pagsunod sa Diyos ang pinakamahalagang na dapat gawin ng isang tao. Yan naman talagang una natin dapat na trabaho dito sa mundo. Ang paglingkuran ang Panginoon. Amen? Yan. At yan ay hindi nababayaran. Kahit ibigay pa sa iyo ang buong kayamanan sa buong mundo, hindi kayang pantayan ang paglilingkod sa Panginoon. Tumatayo yung balahibo ko. Kasi, alam ko, lalo na sa mga naglilingkod, daman nila yung walang, priceless na paglilingkod sa Panginoon. Yung bang, alam mo yung hindi ka naman qualified dahil sa pagiging makasalanan natin. Pero, tinawag ka ng Diyos para maglingkod. Amen. Hindi tayo karapat-dapat eh. Pero yung naglilingkod ka sa church, commentator ka, lector ka, pari ka, kahit sa simpleng pagsishare mo ng gospel sa timeline mo para mapakinggan ng mga Facebook friends mo, di ba? Ang Diyos ay parang na-speechless ako kasi meron akong gustong sabihin o gusto kong i-describe kung gaano kasarap maglingkod sa Panginoon, pero ang hirap hindi kaya na-explain, no? But anyway, ang ina-expect talaga ng Diyos ay higher and deeper na pagmamahal sa Kanya. Mahirap kang likuran ng Diyos pag hindi mo siya iniibig. Ang pag-ibig ang siyang talagang dahilan dapat kung bakit natin pinaglilingkuran ang Panginoon. At lagi nating tatandaan to. Take note of this. Kapag tayo ay naglingkod sa Panginoon, lagi nating sasabihin, Lord, let your will be done. Kamukha ng Panginoong Jesus, na bagamat anak siya ng Diyos, nagpakababa siya. Alam niya na ipapako siya sa krus. Sobrang hirap ang naranasin niya. Pero sabi niya, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang makapangyari. Mga kapatid, ang dami natin gustong mangyari sa ating buhay, sa ating pamilya. Alam ng Diyos yan. Kahit hindi pa natin sabihin, hindi pa natin sinasabi, alam na niya.
Kaya kung halimbawa ipinagdarasal mo yung kakilala mo na may sakit at namatay, at least ipinalangin mo sa Panginoon habaan ng buhay. Ngayon pag namatay, let the will of God. Hindi ba? Lagi nating makita yung maganda sa mga pagsubok. Lagi nating makita yung maganda. Kasi tiyak, kung may pagsubok man tayo diyan, may magandang message yan eh. Hindi lang nating makita sapagkat nadadaig tayo ng negativity. Nagiging pumapasok yung mga negative thoughts sa atin. Sabi nga sa Corinthians chapter 10 verse 13, tungkol sa pagsubok. Kasi alam nyo, yung mga pagsubok na yan, pag naglingkod ka na sa Diyos, talagang puputaktahin tayo niyan. Pero ilagay natin sa ating isip, sapagkat sandata natin ang salita ng Panginoon na wala pong pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya pahihintulot na tayo subukin na higit sa ating makakaya. Kaya kahit ang pagsubok natin ngayon, kay sakit yan, kay naghiwalay kayo ng asawa, kay may problema ka sa asawa mo, sa anak mo, sa kapwa mo, kayang-kaya natin yan. Di sinungaling ang Diyos. Hindi siya magbibigay ng pagsubok sa isang pulube kung hindi niya kaya. Pwede bang magbigay ng pagsubok ang Diyos sa pulube na magkautang siya ng 1 milyon? Hindi kakayanin ng pulubi yun eh. Wala nga siyang pera eh. Kaya tayo, kung ano man yan, kaya natin yan. As long as sa Diyos tayo umaasa at hindi sa sarili nating kakayanan. Kasi tayo, likas tayong makasalanan. Kaya kailangan natin ng kalikasan ng Diyos upang mapaglabanan natin ang ating mga kahinaan. Kaya para pagka nakakaramdam ka ng galit, napalit na ng pag-ibig. Di po ba? Pero, dapat lamang na makita sa atin ng Diyos yung kababaang loob sa pagsunod. Kasi may mga naglilingkod na para bang, hindi ba, parang mayabang yung dating eh. May mga ganong naglilingkod na para bang yung sarili nila ang gusto nilang maitaas. Hindi, kahit kailan, kapag tayo naglilingkod sa Diyos, si Kristo ang ipagmalaki natin, hindi ang ating mga sarili. Amen? Hindi ang ating mga sarili. And of course, sinabi dito sa last part ng gospel na sino mang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Focus. Mag-focus tayo sa paglilingkod. Dumadating talaga yung time na naglilingkod, lalo na kung beginner ka pa lang naglilingkod sa Panginoon, na talagang mapanghihinaan ka ng loob. Kasi mababago ka eh. Pero may mga dating kasalanang ginagawa mo, hindi mo na magagawin para sa Panginoon. Di po ba? Actually, lagi natin sinasabi para sa Panginoon, pero ang unang nagbe-benepisyo nun tayo. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Siya nagbibigay, pero tayo talaga yung, nakikinabang. So, wag tayong lingon ng lingon kasi yan ang pamukaw ng Diablo, yung naglilingkod ka na sa Diyos tapos kakalabitin ka niya para lumingin ko, mawala ka sa focus. Ang bang dapat i-focus natin ng buhay na walang hanggan. Hindi tayo makakarating doon kung talagang lingon tayo ng lingon. And of course, isa pa sa dapat hindi nating lingunin, yung mga nagawa na natin kasalanan noon. Kasi, wag ang mga naglilingkod naman sa Panginoon, dati yung mga dati tayong mga makasalanan na marami tayong mga kasalanan ginagawa. Nagagamitin ng Diablo para tayo ay pabagsakin, konsensyahin. Alam natin na kapag hiningi natin ng kapatawaran ng ating mga kasalanan ng buong puso, pinapatawad tayo ng Panginoon. Amen? Huwag magsilbing yon, balakid, kundi isipin natin na hindi ko nagagawin yan. Hindi na ako iinom ng alak, kaalagaan ko na yung aking katawan na templo ng Espiritu Santo upang sa ganun maging kalugod-lugod ako sa ating Panginoon. So, ang tanong ko po sa inyo, kayo ba'y handang maglingkod sa Diyos? Siyempre, sasabihin, opo, kamukha ng mga, di ba? Dito binasa natin sa
sa gospel ngayon na lahat sila gusto kong sumunod. O kung naglilingkod na tayo, handa ba tayo hanggang sa wakas? Kahit anong kapalit, maglilingkod pa rin ba tayo sa Panginoon? Sana magpatuloy nga tayo. Dumating man time na mapanghinaan tayo bilang isang tao, pwede tayong pahinga konti, pero dapat magpatuloy pa rin tayo. Sapagkat napakaganda ng gantimpalang naghihintay sa atin. Hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga, hindi pa nakita ng kahit sino ang inihanda ng Diyos sa mga tapat at tunay na nagmamahal sa Kanya. Amen? Parang sinabi ng Panginoon, hindi nasasayang ang paglilingkod mo. Kapag tayo ay napunta na sa buhay na walang hanggan sa langit, meron daw tayong makikita at marinig doon na never nakita natin dito sa mundo. Na never naisip ng kahit na pinakamatalinong tao. Di ba nakaka-excite yun? Na pinaghahanda tayo ng tahanan, ng bahay, ng silid sa kalangitan. Kailangan na nating magtrabaho kahit ang pinakamaliit na paglilingkod sa simbahan. Magagawa natin yan. Kung hindi man tayo nabiyayaan na maging gift of preaching, kung hindi ka man nabiyayaan sa mga ganung bagay, pwede ka naman sa gift ng giving, kung meron ka kaya ng magbigay. Amen. Ang mahalaga lang talaga, nasa puso natin yung ating paglilingkod, yung ating pagsunod, at talaga namang lahat ng pangako ng Diyos ay ipagkakaloob sa atin. Amen. Tayo po'y manalangin. Muli, salamat Panginoon sa mensahe mo sa bawat isa. Lord, napakabuti mo. Sa lahat ng mga lingkod mo, patuloy mo po kaming bigyan ng desire na magpatuloy sa iyo hanggang sa huli na aming buhay. Hanggang sa muli mong pagbabalik. Salamat Panginoon kahit nagkakamali pa rin kami sa bawat araw. Nawa, patuloy mo kaming bigyan ng pagkakataon. Nawa makita mo yung desire naming maglingkod. At gayon din Panginoon, dinadalangin din namin ang mga kapatid namin na wala pa sa paglilingkod. Ipuin mo sila Panginoon na makita ang kayamanan sa paglilingkod sa iyo. Isang kayamanang hindi nasisira, hindi nananakaw. Isang kayamanang sa iyo lamang matatagpuan. Idinadalangin ko Panginoon ang buong mundo, ang bansang Pilipinas. Lord, maraming pagsubok ang aming bansa ngayon. May tumaasa kami, Panginoon. Napatuloy mo kaming gagabayan. Ang bawat tahanan, ang mga ama at ina ng tahanan ay pagkagabayan mo. Ang kanilang mga anak na maging masunurin sa kanila. Dalangin din namin, Panginoon, ang aming mga pari, na patuloy mong puspusin ang iba na espiritu upang gamitin mo sa pagpapahayag ng mabuting balita. Gayon din ko ano mga karamdaman na meron tayo ngayon in Jesus' name, makapangyarihan ng salita ng Diyos at siya'y kaya niyang gumawa ng himala kahit online lang, basta ang pananalig natin ay buo. Maraming pong salamat Panginoon. Napakabuti mo sa lahat ng panahon. Sama-sama po tayo manaming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming pahintulo sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo.
Amen. So maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa mga taong hinihipo mo everyday para magbigay ng time sa pakikinig ng iyong mabuting balita. Nawa, yun, i-share natin ang Daily Gospel. Yan naman po ang dahilan kung bakit po ako nag-Facebook Live everyday para i-share nyo po. Napakadali lang naman i-share yan. I assure you, wala pa 2 minuto. At kalulugod yan ng Diyos sapagkat binabahagi natin ang kanyang mabuting balita. Ngayon po, kung hindi nyo pa naabutan yung gospel na yun, pwede nyo naman po i-replay sa pamamagitan ng Facebook ko, account, Angelica Dorde. O kaya punta po kayo sa YouTube channel ko. And invite ko din po kayo na mag-join sa group chat namin sa Word of God. PM nyo lang po ako para ma-i-add ko po kayo. Pwede po kayo mag-post ng anything about God lang ha. And pwede din po kayong mag-request ng dasal, amen, prayer request. And of course, everyday, sama po natin sa schedule natin ang pakinig ng mabuting balita sapagkat isang way ng pagpapasalamat sa Panginoon. Maraming pong salamat and to God be the glory.